Johnny, apo, alika. Bakit po, Lo? May ibibigay ako sa'yo. Panahon na para mapasayo ang bagay na ito. Lo, baka kung ano na po yan ha. Nung nakaraan, sinabi mo rin sa akin yan eh. Pero ang binigay niyo naman sa akin timba. Tapos pinag-igib mo ako ng tubig. Ano ka ba? Iba ito. Totoo na yan, Lo ha. Oo nga. Halika rito. Nasa hustong edad ka na. Kaya ipagkakalob ko na sa'yo ang aking anting-anting. Ha? Naku, Lo. Ayan ka na naman po eh. Sinabi mo na rin yan dati. Sobrang seryoso ko pa naman nun. Sabi mo, ibibigay mo sa akin yung anting-antot. Pero inututan mo lang ako eh. Sabi mo pa, antot muna ang ibibigay mo tapos saka na lang yung anting. Ay nako, ayoko na nga po. Pinaglolo ko niyo lang po ako eh. Alam niyong gustong gusto ko magkaroon ng anting-anting kagaya ng nasa sintas ninyo. Yun na nga sanang ibibigay ko sa iyo eh. Kaso mukhang ayaw mo na. Di bali na lang. Doon ko na lang ibibigay sa pinsan mong sinobol. Lolo, di nga po. Totoo na ba talaga? Ibibigay mo na talaga sa akin yung agimat mo? Oo nga. Parang ayaw mo kasi. Gusto ko po. Gusto ko po, Lo. Halika na. Dahil sa sinabi niyo na matanda, kumislap na parang bituin ang mga mata ni Johnny. Matagal na niyang inaasam ang magkaroon ng anting-anting. Nagkaroon kasi siya ng interes sa mga bagay na yon dahil sa mga kwento rin ng kanyang lolo. Isang antingerong albularyo si Lolo Jose at kilala siya sa kanilang baryo na mortal na kalaban ng mga aswang. Noong kabataan niya ay matikas at malakas pa ang kanyang pangangatawan. Pansag pa lang niyang huseng sintas ay kinatatakutan na ng mga aswang. Takot ang mga aswang sa kanya dahil sa kakaibang kapangyarihan ng kanyang sintas. Matagal nang tinatarget ng mga aswang na nakawin ng sintas na yon para mawala ng kapangyarihan ng matanda. Pero palagi silang bigo. Akala ng lahat ay ang sintas mismo ang kanyang anting-anting. Pero ngayon ay sasabihin na niya kay Johnny ang buong katotohanan. Nakikita mo ba itong sintas ko na ito, apo? Itong nasa ibabaw ng aking lamesa. Lo, alin po dyan? Mukhang hindi ko malalaman sa dami naman yan eh. Parang 100 plus naman po yung lahat ng pares ng sintas na nagsambulat dito sa ibabaw ng mesa. Ano ka ba naman, Johnny? Bukod talaga sa bibig mong madaldal, problema mo rin ang mata mo ano? Hindi ka talaga marunong tumingin sa naiiba? Di mo ba napapansin kung alin ang kakaiba sa mga sintas na yan? Sige, hanapin mo. Nagkamot na lang ng ulo si Johnny dahil sa sinabi ng kanyang lolo. Pero dahil gusto niyang mapa sa kanya ang agimat ng matanda, hinagilap niya kung aling sintas ba ang tinutukoy nito. Matapos ang ilang minutong pamimili, nayayamot siyang napatingin sa kanyang lolo. Lolo naman eh, pinagtitripan mo na naman yata ako eh. Sabihin niyo na lang po sa akin na ipapalaban niyo na lahat ng sintas na ito. Dinadaan niyo lang ako sa paagi-agimat. Mabuti pa eh, kunin ko na lang ho itong lahat ng sintas at ibababad ko na sa sabon. Iba na rin ho kasi yung amoy eh. Parang hindi nilaban mula nang binili. Natigilan si Johnny at napalunok ng laway nang makitang masyadong seryoso ang kanyang lolo. Hindi man lang ito ngumingiti. Matalim ang mga tingin nito sa kanya. Dahil doon, napayuko siya at muling nagkamot ng ulo. Naisip niyang mukhang seryoso talaga ang matanda sa sinasabi nito. Ilang segundo rin siyang nag-iisip hanggang sa matuon ang paningin niya sa sapatos na suot ng kanyang lolo. Kakaiba ang suot nitong sintas. Noon niya lang yun nakita. Normal na sintas lang yun na kulay puti pero sa paningin niya'y nagliliwanag ito. Lo, ngayon ko pa lang po nakita yung sintas na yan. Bagong bili nyo? Puting-puti po eh. Kumikinang. Parang nagliliwanag po. Ano yan? Glow in the dark po ba yan? Pero hindi naman kasi gabi ngayon kaya papaanong iilaw? Tsaka parang hindi po bagay sa suot niyong sapatos.
Sinasabi ko na nga ba, talagang ikaw ang tagapagmana ng aking agimat. Ipinakita ko na ito sa lahat ng aking mga apo, pero ikaw lang ang nakakita ng liwanag nito. Ibig sabihin, tinatawag ka talaga ng agimat. Ikaw ang napili ng aglet na susunod na magmamay-ari sa kanya. Po, sino po si Aglet? Wala na po tayong kasamang iba dito ah. Hindi tao si Aglet, apo. Ang aglet, siya ang agimat ko. Tingnan mo ang aking sintas. Hayaan mo ipakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng agimat. Titig na titig si Johnny sa mga paa ng kanyang lolo. Tiningnan niyang mabuti ang sintas ng sapatos. Nakita niyang gumalaw ang dulo ng sintas. Umilaw ang bakal na kulay ginto na nasa dulo ng sintas. Sinundan niya ng tingin ang kanang paa ng kanyang lolo nang ipatong niya ito sa isang upuan. Hinawakan na matanda ang dulo ng sintas, saka mabilis na hinila. Nanlalaki ang mata ni Johnny sa nakita. Mabilis na natanggal ng lolo niya ang sintas mula sa sapatos nang hindi ito kinakalas. Kagaya sa nauna, ginawa uli ito ng matanda sa kabilang pares. Pagkatapos ay iwinasiwas ng matanda ang sintas at tumigas ito na parang naging matibay na pamalo. Nang iwasiwas niya uli ay lumambot naman ito. Inihampas ng matanda ang sintas sa isang upuan. Sa isang iglap, nahati ang bangko. Wow! Bangis po, lo! Ang galing po ninyong mag-magic! Paano niyo po nagawa yan? Pwede ko bang subukan? Aagawin na sana ni Johnny ang kwintas, pero kagad na inilayo ito ng matanda. Napasimangot siya at nagtampo. Hindi pa sa ngayon. Hindi mo pa alam ang lahat ng gamit nito. Saka, hindi ito magic. Isa lang talaga itong sandata. Pinatitibay lang at pinatatalim ng agimat. Yung sintas po, hindi pa ba yan agimat? Hindi. Alin po talaga yung agimat, lo? Ang aglet. Alin ho ba kasi yung aglet? Kanina pa kayo aglet ng aglet eh. Ay nako, pambihira kang bata ka, oh. Hindi mo alam ang aglet? Yun ang tawag ng nasa dulo ng sintas. Tingnan mo ito. Yang bakal na kulay ginto. Yan ang aglet. Yan ang agimat. Tingnan mo. May nakikita ka bang mga nakaukit sa aglet? May mga simbolo dyan. Bawat simbolo ay may katumbas na dasal. Oo nga po. Nakikita ko nga po, lo. Maliliit lang ang mga design pero malinaw kong nakikita. Makikita mo talaga, lalo kung ikaw ang napili ng agimat na susunod na magmamay-ari sa kanya. Ano naman po ang dasal? Ang dasal, yan ang magpapatibay at magpapalakas sa agimat. Kapag hindi mo ito inalayan ng dasal, mawawalan ito ng bisa. Magiging normal na sintas na lang ito. Kaya kapag napasayo na ito, gawin mo ang mga ibibiling ko sa iyo, ha? Para mapanatili ang kapangyarihan ng agimat. Tuwang-tuwa si Johnny sa mga sinabi ng kanyang lolo. Matagal na niyang inaasam ang agimat na yon dahil pakiramdam niya, napakaastig ng lolo niya kapag nakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Napakababaw lang naman ang kanyang dahilan kaya gusto niyang manahin ang agimat. Gusto niya lang matutong mag-magic at maging astig. Nang sumapit ang araw ng Biyernes, pasimple siyang sinabihan ng kanyang lolo na pupunta sila sa bundok para alayan ng dasal ang agimat. Ituturo daw nito kung papaanong pinapakain ng dasal at orasyon ng aglet. Pinag-aralan at tinandaang mabuti ni Johnny ang lahat ng itinuro ng kanyang lolo habang sila ay nasa bundok. Bago nila ito lisanin, ibinigay sa kanya na matanda ang isang papel kung saan ay doon nakasulat ang dasal na kailangan niyang kabisaduhin. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang bahay, paulit-ulit na kinakabisa ni Johnny ang dasal sa kanyang isipan. Hindi na niya napapansin ang kanilang dinaraanan. Maya-maya
ay iniharang na matanda ang braso nito sa harapan ni Johnny. Oh, bakit Lo? May problema ba? Sandali, huminto muna tayo dito. May nararamdaman akong kakaiba. Ano pong kakaiba yun, Lo? Nararamdaman kong umiinit ang aking sintas. May nagbabadya na panganib. Astig po talaga, Lo. Nadedetect din ng aglit ang panganib? Ibang klase. Maging alerto ka. Hindi mo ito dapat ikatuwa. Ang panganib ay delikado. Ginagawa mong laro ang lahat eh. Halika, maglakad tayo ng paunti-unti. Talasan mo ang paningin at pakiramdam. Pati ang pandinig mo dapat ay matalas din. Baka bigla na lang may sumalakay sa atin na kalaban. Dapat palagi kang handa. Opo, Lo. Tatandaan ko po lahat ng mga binili nyo. Hindi ko yan ibinibilin sa'yo. Pinapagawa ko yan sa'yo ngayon. Ho? Ay, ganun po ba? O, sige po, Lo. Gagawin ko na po. Habang naglalakad sila ng maingat, nakarinig sila ng mga nag-uusap na parabang nagsisigawan ng mga ito. Hinanap nila yon hanggang sa kanilang makita. Sininyasan siya ng kanyang lolo na magtago sila sa puno. Sinunod naman kaagad ni Johnny pagkatapos ay tiningnan nila kung ano ang nagaganap sa paligid. Nakita nila ang dalawang grupo ng mga tao na parabang naghahamunan ng away. Lo, sino po sila? Kilala niyo po? Kinikilala ko nga eh. Ewan ko ba? Bakit parang hindi pamilyar sa akin ang mga yan? Yung nasa kaliwa, grupo yan ni Amapola. Yung nasa kanan naman, grupo ni Nevrim. Ha? Sino naman po sila? Bakit parang mag-aaway po yata? Mag-aaway nga sila. Talagang sinadya nila itong lambak para dito gawin ang paglalabanan nilang dalawa. Sandali nga po. Matanda na itong si Amapola. Bakit naman siya papatol pa sa bata? Tingin ko, nasa 12 lang yung batang lalaki. Seryoso ba yung pinaglalabanan nila? Ano naman ang laban ng isang bata sa isang matanda? Pero sa bagay, matanda na yon. Baka nga matalo pa siya ng bata. Imposible. Ako nga hindi ko alam kung sino mananalo sa kanila. Kaya ako manonood lang dito para malaman ko kung sino ang mahusay, kung sino ang malakas, kung sino ang mananalo. Kasi kung sino ang matira sa kanila, yun ang kakampihan ko. Sandali nga. Sino ka ba? Bakit parang ang dami mong alam? Anong grupo ba mga yan at maglalaban pa sila? Ano bang nilalaro nila? Buhay tanda. Pinaglalabanan nila ang buhay at kapangyarihan. Pinagsasasabi mo? Naghihingalo na si Impu Solem. Kaya ang pinaglalabanan ng mga yan ay kung sino ang mamumuno sa ang kanila. Hindi magkasundo ang nasasakupan ni Impu Solem. Nahati sila sa dalawang panig. Ang gusto ng iba, si Amapola ang mamuno sa oras na mamatay si Impu. Pero ayaw ng iba dahil matanda na rin si Amapola. At ang susunod sa kanya ay tiyak ng kanyang anak na si Ibrato. Marami ang may ayaw kay Ibrato dahil sa ugali nitong masahol pa sa dyablo. Kinakain niya pati ang kapwa niya aswang Kaya ang iba ay kumapi kay Nevrim. Oo, bata pa siya, pero sobrang lakas niya dahil anak siya ng namatay na si Lindo. Siya dapat ang magmamana ng itim na perlas ni Impu Solem Kaya lang namatay dahil nagsakripisyo para sa katribo namin nang salakayin ng mga taong aming munting baryo. Wala akong maintindihan. May Celtic ka po ba? Ano nga nabanggit nyo? Ang kanang ano po? Aswang? Saka, sino po ba kayo? Bigla na lang kayong sumulpot dito tapos nakipagkwentuhan sa amin. Nahinti ka na. Mukhang naipit pa tayo sa gulo ng mga aswang na ito. Halika na po, umalis na tayo dito. Sabi ko na nga ba't may kutob akong kaninang huwag tayong dumaan dito sa lambak Ay nako, tumatanda na nga ako. Naging kampante na ako. Halika na, magmadali na tayo. Lo, huwag mo pong sabihin naniniwala ka sa kanya. Mukha lang naman pong matandang babaeng nagpapauwi ng apong pasaway ang nakikita natin
Saka, di ba po, natalo niyo na po yung mga aswang dati? Huwag ka nang dumaldal. Halika na. Umalis na tayo. Delikado na dito. Sandali. Anong sinabi mo, bata? Natalo ng lolo mo dati yung mga aswang? Nagpapatawa ka ba? Hindi ah. Ang lolo ko talagang tumalo sa mga aswang nung kabinataan pa niya. Ang lolo ko, ang tanyag na si Jose Sintas. Johnny, tumahimik ka na. Halika na, umalis na tayo dito. Ikaw? Ikaw si Jose Sintas? Huwag kang makinig sa batang ito. Kasikatan noon ng albularyong yon, naikwento ko lang sa kanyang katapangan ng lalaking yon. Halika na po, kailangan na natin umalis. Hinawakan na si Johnny ng kanyang lolo Jose sa braso, saka hinila ng palayo. Pero biglang humarang ang lalaking kausap nila. Hindi kayo pwede umalis dito. Kung talagang ikaw ang albularyong si Jose Sintas, hindi na kita hahayaang makaalis pa. At bakit naman? Sasagot pa sana ang lalaki nang bigla na lang nagsagutan ng malakas ang matandang babaeng si Amapola at ang batang lalaking si Nevrim. Sabay-sabay silang napatingin sa kanila. Sigurado ka na bang talagang lalabanan mo ko, Nevrim? Bibigyan pa kita ng pagkakataon para umatras. Ilalagay mo lang sa kamatayan ang buhay ng mga kasama mo. Wala ka rin namang laban sa amin. Mas mabuting sumuko ka na lang at magpasakop sa bagong namumuno. Hindi naman masama ang mga batas na aking ipatutupad. Tiya, kalahati ng ating angkan ay pangalan ko ang sinisigaw. Hindi dahil sa ako ang gusto nilang mamuno. Dahil yun sa ako ang makakatalo sa inyo. Alam naman ng lahat na taliwas sa kagustuhan ni Impo ang gusto mong gawing pagbabago. Bakit mo pa ipipilit? Tahimik na ang buhay natin ngayon. Matagal lang nanahimik ang ating angkan. Nakakasalumuhan na rin tayo ng mga tao na parang kagaya nila. Tapos, guguluhin mo pa yon? Dahil lang sa gusto mong kumain uli ng mga inosenteng tao? Hindi kami papayag. Kung ngayon pa lang ganyan na ang balak mo, puputulin na namin yan. Hangal ka, Nevrim. Palibhasa ay bata ka pa. Wala ka pang alam sa kalakaran dito sa mundo. Pinaiiral mo ang iyong awa. Tandaan mo, kapag nalaman ng mga tao na aswang ka, sa tingin mo ba'y kakaawa ang kanila? Hindi, Nevrim. Hindi! Matagal na akong nabubuhay dito sa mundo. Kitang-kita ko kung paanong pinahirapan ng mga tao ang angkan natin noon. Marami ang namatay. Marami ang kanilang pinahirapan. Tinugis nila ang parang mga hayop, ni hindi binigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Tapos, kakampihan mo ang mga tao? Hangal ka talaga. Nagpapakabulag ka sa kasinungalingan nila. Walang awa ang mga tao, Nevrim. Wala! Iba na ang panahon ngayon, Tiya. Tumatanda ka na nga. Hindi ka rin kasi naglalalabas sa kubo mo Kaya hindi mo alam ang buhay sa labas ng ating baryo. Kaya itigil mo ng pag-iisip mo nang noong pa nauso. Naghata ka pa ng mga angkan nating sumalungat kay Impo. Nilason mo ang isip nilang lahat. Wala akong nilalason sa kanilang pag-iisip, Nevrim. Ang mga sumama sa akin ay ang mga kasama kong pinahirapan ng mga tao noon. At hanggang ngayon ay dala pa rin ang sugat sa aming mga puso. Kung hindi ka sasang-ayon sa aming kagustuhan, pues, dapat nga talagang paglabanan natin ito. Ang mananalo sa laban na ito, siya ang magkakamit sa itim na perlas na iluluwa ni Impo Solem. Sige, tsak naman akong ikaw ang matatalo Kapag natalo ka, isuko mo sa akin ang mga kasama mo at magpapasailalim sila sa aming pamamahala. Sige, simulan na natin ang laban. Simulan na ang laban! Mga kasama! Naku po, Lolo. Sadya palang hindi sila nagbibiro. Talagang magpapatayan sila. Tara, umalis na po tayo. Maipit tayo sa labanan ng mga aswang na yan Kanina pa nga kita inaaya. Napakakupad mo kasi.
May panood-nood ka pa sa kanila. Tara na, Johnny. Hindi kayo makakaalis dito. Hindi ako papayag. Pagkasabi ng lalaki ay bigla na lang nagkulay pula ang mga mata nito. Naglabasan din ang mga pangil at humaba, saka tumuli sa mga kuko. Napatras si Johnny nang makita ang pagbabago sa itsura ng lalaki. Ilang segundo siyang natigilan dahil yun pa lang ang pagkakataong makakita siya ng aswang. Natauhan siya mula sa pagkakatulala nang mabilis na hilahin ng kanyang lolo ang braso niya. Sabay silang tumakbo. Hindi na malaman ni Johnny kung saan pupunta. Natataranta siya at sumabay pa ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Halos marinig na niya ang kabog ng kanyang puso. Lalo siyang natakot dahil sa mga ingay ng mga aswang na naglalaban na. Huwag kang lilingon sa likod, Johnny. Tumakbo ka lang. Sumunod ka lang sa akin. Huwag mo silang pansinin. Basta tumakbo ka lang, apo. Lo, napakarami nila. Nakakatakot sila. Talaga bang ganito ang mga aswang? Dinaig pa ang action na pelikulang pinapanood ko sa TV? Oh, saan kayo pupunta? Akala nyo'y makakatakas kayo? Hindi kayo pwedeng umalis. Nandito na rin lang kayo. Damay na kayo dito. Nabigla ang maglolo nang biglang tumalon sa harap nila ang aswang. Napahinto sila sa pagtakbo. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanila. Nakaambari ng mga kuko nito sa pagkalmot sa oras na kumilos sila mula sa kinatatayuan. Bakit naman kayo madadamay sa away ng angkan ninyo? Labas kami dyan. Huwag mo nga kaming madamay-damay, ha? Tumabi ka. Kailangan na namin umalis dito. Lo, ilabas mo na po ang agimat mo. Isang hampas mo lang sa kanya, mahati na ang katawan niya sa dalawa. Tumahimik ka, Johnny. Hindi sa lahat ng oras ay ginagamit yon. Kung gagawin ko yan, para mo na rin sinabi na sumausaw na tayo sa away ng dalawang grupo na yan. Pabayaan mo silang mag-away. Laban nila yan. Kung ikaw talaga si Using Sintas, hindi mo tatakasan ng sandaling ito. Matagal na panahon ka nang nanahimik. Bakit? Nagtatago ka ba dahil matanda ka na? Hindi mo na kayang labanan ng mga aswang? Kilabot ka ng aswang noon. Kinatatakutan ka na angkan namin. Patunayan mo sa akin na ikaw nga ang albularyong may taglay ng kapangyarihan ng Sintas. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Hindi ko kailangan patunayan sa iyo ang kapangyarihan ng agimat. Ano naman ang mapapala ko sa iyo? Umalis ka na sa daraanan namin. Unahin mong tulungan ang grupong kinabibilangan mo kaysa inuubos mo ang oras para harangan kami. Tingnan mo sila. Nag-uubusan na sila ng mga kakampi. Ikaw, anong balak mong gawin? Anong balak ko? Nung una, balak ko lang manood sa kanila. Pero ngayon, nagbago na. Kukunin kita, tanda. Dadaling kita sa aming pinuno. Ano? At bakit naman? Kapag nadala ko siya, baka sakaling magkasundo pang dalawang grupo. Dahil kung hindi, malilipo silang lahat. Balak mo kung gawing panakot sa angkan mo? Ayos ka rin, ha? Wala akong pakialam sa away ninyo, hay! Tumabi ka sa daraanan namin! Hindi ako alis! Pagkasabi nun, ay bigla silang sinalakay ng aswang. Dahil sa pagkataranta ni Johnny, hindi na siya makagalaw sa kinatatayuan. Nakatuon na lang ang paningin niya sa aswang at sa lolo niyang naglalaban. Kahit matanda na ay maliksi pa rin kumilos ang matanda. Nakakasabay pa rin ito sa bilis ng kilos ng aswang. Tanging ang ginagamit lang na sandata ng kanyang lolo ay ang buntot pagi nito na palaging nakalagay sa dalambag. Nanginginigan kami ni Johnny nang kunin niya sa kanyang bag ang isa pang buntot pagi na bigay ng kanyang lolo. Ilang beses muna niyang iwinasiwas ang latigo sa hangin para subukan kung kaya niya na itong gamitin. Maya-maya ay napatingin siya sa dalawa nang biglang marinig ang pagdaing ng kanyang lolo na parabang nasaktan ito. Nakita niyang may sugat na ito sa kanang braso. Dumadaloy na ang dugo ng matanda. Nanlalaki sa galit ang mata niya nang makitang nasugatan ng aswang ang kanyang lolo. Walang yaka! Sinaktan mo ang lolo ko! Ako ang kalabanin mo ngayon! Pinapatulan mo talaga ang matanda, ha? Tayo magharap! Hindi naman kayo masasaktang dalawa eh. Kung sasama na lang kayo na matiwasay sa akin. Huwag na kasi kayo manlaban! Abay, sira ulo ka.
Wala akong balak pakialaman ang away ninyo. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang sa daraanan namin. Kung ayaw mong matapos agad ang buhay mo. Sinugod na rin ni Johnny ang aswang na kalaban ng lolo niya. Pinagtulungan na nila ito. Hindi na nila napansin na narating na nila ang lugar kung saan naglalabanan ang mga aswang. Napatingin si Johnny sa paligid. Doon niya napansin na napapagitnaan na sila ng mga aswang na nagpapatayan. Tang-inis, bakit tayo napunta dito? Ang tigas kasi ng ulo niyo eh. Ayaw niyo pang sumama sa akin. Tingnan niyo ngayon. Sa tingin niyo ba, bubuhayin tayo ng mga yan? Gumawa kayo ng paraan para makalis dito. Dali, sumunod kayo sa akin. Gumawa tayo ng paraan para makalis dito. Dali, sumunod kayo sa akin. Napakadami nila. At wala na yata silang pakialam kung kanino tumama yung mga atake nila. Nag-iisip pa ba yung mga yan? Hindi na. Kaya nga sumunod kayo sa akin. Hindi nyo kayang iwasan ang mga aswang na yan. Patayin nyo na lang. Ang mahalaga, makalayo tayo. Huwag kayong lalayo sa akin ha. Kapag lumayo kayo, kamatayan nyo na. Dahil sa sinabi ng aswang, dumikit si Johnny sa lalaking yon. Hindi na siya makakilos dahil litong-lito sa mga nangyayari. Kahit saan niya igala ang paningin, ay ang mga naglalabang aswang ang kanyang nakikita. Nagtatalsikan ang mga dugo nila sa paligid sa bawat sugot na nakukuha mula sa atake ng mga kalaban. Kapi-kabila ang kanilang mga atungal, sigaw at tunog ng mga bakbakan. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang ginagawa ng aswang na kasama nila. Hindi na nito kinikilala ang mga aswang kung kakampi o kalaban. Basta lahat ng atake sa kanila ay sinasalubong nito ng malalakas na suntok at sipa. Nakikita rin niya ang kanyang lolo na humihingal na sa paghagupit ng mga aswang gamit ang buntot pagi nitong latigo. Lo, wag po kayong lalayo sa amin. Kaunti na lang at makakalis na tayo rito sa gitna ng bakbakan na ito. Wag mo na po silang labanan. Napakarami nila. Umalis na lang po tayo. Tara na dito, Lo. Sumunod ka lang sa kanya, Apo. Nandito lang ako. Susunod lang ako sa inyo. Maya-maya, narinig ni Johnny ang pag-atungal ng aswang na kasama nila. Nang tingnan niya ito, may malalim na itong sugat sa tiyan na mula sa kalmot ng kapwa nito aswang. Hala, bakit ka naman nagpasugat, Kuyang Aswang? Paano na tayo niyan? Tanga, lumabang ka kaya. Malapit na tayo makapunta sa gilid. Bilisan nyo! Diyos ko, Lord! Bakit ba kami napunta sa sitwasyong ito? Wala na ako magagawa ngayon. Iwaksin na ang rules na bawal pumatay. Sa pagkakataong ito, kailangan ko nang pumatay. Humanda kayo sa akin. Tabi, bigyan nyo kami ng daan. Tumabi kayong lahat ng mga aswang kayo. Kasunod ng sigaw niya ay ang mabibilis niyang pagwasiwas ng buntot pagi na hawak. Hindi na niya tinitingnan kung sino-sino ang tinatamaan ng kanyang mga hagupit. Diretso lang ang tingin niya sa unahan. Nagpatiuna na siya sa lalaking aswang para siya naman ang lumini sa kanilang daraanan. Ilang minuto rin siyang nakipagbakbakan bago nila natakasan ng dalawang grupo ng mga aswang na nagpapatayan. Pare-pareho silang humihingal ng makalayo sa mga ito. Nilingon muna nila ang mga naglalaban ng aswang bago nagpasya na tuluyang iwanan ang lugar. Nagbalik na sa anyong tao ang kasama nilang aswang. Naglalakad itong hawak ang tiyan na may malalalim na sugat. Dahil sa awa nila dito, tinulungan niya niyang akayin ng lalaki. Nang makalayo na sila, nagpahinga muna sila sa gubat. Pinupo nila ang lalaki at pinasandal sa isang puno. Walang yaka. Tatakas ka rin naman pala. Pinaabot mo pa sa hirap ang lahat. Tingnan mo na pala mo. Di may sugat ka ngayon. May sugat ka rin naman, tanda ah. Pero mas malalim ang sugat mo. Madali ko lang ito magagamot. Sa bagay, aswang ka nga pala. O sige, maiwan ka na namin. Uuwi na kami. Apo, tara na. Iiwanan lang po natin siya dito na sugatan? Kaya na niya sarili niya. Lo, albularyo ka po. Manggagamot. Di ba sabi mo sa akin, huwag mamimili ng gagamutin? Tapos, iiwan natin ang lukulukong ito dito? Ay nako. Bakit ba lahat ng sinasabi ko sa iyo tinatandaan mo? Dahil sabi mo po, tandaan ko yun eh.
Kailangan muna natin siyang gamutin bago natin iwanan. Hindi rin tayo makakatulog sa kakaisip kung namatay ba siya o nabuhay. Okay, sige na. Ilabas mo na sa bagang kinuha nating halamang gamot. Tapos dikdikin mo. Pipilasin ko na itong damit niya. Teka. Bakit mo naman sisiraan ang damit ko? Sira na nga, sisirain pa. Kailangan ko ng panali sa sugat mo eh. Ikaw ang may sugat. Alaga namang damit ko ang sirain ko. Saka, sira na naman ang damit mo eh. Kaya, eto na lang. Sige na, huwag ka na umangal. Baka laliman ko pa itong sugat mo nang matuluyan ka. Dapat na pinapatay na kita kasi aswang ka eh. Pero, hindi na muna. Kahit papano tumatanaw ako ng utang na loob dahil tinulungan mo rin naman kaming makaalis sa lugar na yon. Kahit ikaw rin naman ang may kasalanan kung bakit tayo napunta doon. Oh, huwag ka naman tanda. Nangyari na yun eh. Sandali nga, ikaw ba talaga si Hoseng Sintas? Hindi na sumagot si Lolo Jose sa tanong ng lalaki. Napadaing naman sa sakit ang aswang dahil bigla na lang siyang binatukan ni Johnny. 1,100 at 1 gunggong ka talaga. Kung ayaw mong maniwala, di wag. Di ka naman namin pinipilit eh. Aray ko kung nilalapa kaya kita. Ibaw ko kaya sa sugat mo itong mga dinikdik kong dahon. Gawin kong tiyan ng bango siyang tiyan mo. Palamanan ko kaya ng mga halamang gamot yan. Bakit ba gusto mong kidnapin ang lolo ko? Alam ni Impu Solim na kapag nagingalo na siya, magpapataya ng mga angkan niya. Makuha lang ang itim na perlas. Halos lahat gustong mamuno. Kabilin-bilinan niya ang makakapigil lang sa pag-aaway ng mga miyembro ng angkan namin ay walang iba kung hindi si Hoseng Sintas. Kaso napakatagal na panahon nang hindi namin nakikita ang taong yun eh. Inakala namin na namatay na. Ako nga, hindi ko pa siya nakikita ng personal eh. Puro kwento niya lang ang naririnig ko mula sa mga angka naming nakalaban ng mabagsik na albularyong yun. Kung talagang siya ang makapagpapahinto sa laban ng dalawang grupo, kailangan ko siyang madala sa baryo namin. Paano naman makakatulong si Lolo sa inyo? Ipapanakot? O pagdating sa baryo ipapapatay mo sa kanya ang mga sasalungat na aswang? Hindi ko rin alam. Basta, yun lang ang naisip kong paraan eh. Ang labo pala ng plano mo eh. Paano mo kami makukumbinsi kung wala ka namang linaw? Si Amapola, nahulaan ng dugo niya ng mga aswang na amamarang. Wala silang ibang gusto kundi ang magiganti sa mga tao. Kapag ang angkan nila ang namuno sa amin, uutusan niya ang lahat na pwede nang pumatay at kumain ng tao. Yun ang ipinaglalaban ni Nevrim. Kasi si Nevrim, puro ang dugo niya. Galing talaga sa angkan ni Impu Solim. Ang angkan namin ay lahi ng mga aswang na ebwa. Hindi kami kumakain ng tao. Kahit buhay na hayop ay hindi rin. Bangkay ang kinakain ng ilan sa amin. Pero nagagawa na rin namin kumain na parang kagaya ng tao. Natuto na kami magluto. Ang gusto naman ni Nevrim, mamuhay lang kami dito sa mundo ng matiwasay, kagaya ng mga tao. Mamuhay lang din ng tahimik. Pero iba ang gusto ni Amapoli, paghiganti at gulo. Bakit hindi na lang sila maghiwalay? Pareho naman palang may ayaw sa isa't isa. Perlas na itim ang pinag-aawayan nila, Apo. Sa oras na makuha ng isa sa kanila ang perlas na yon, mas magiging makapangyarihan yon. Kakatakutan ng kanilang angkan. Kaya mapipilitan ng iba na magpasakop na lang at sumunod sa nagmamay-ari ng perlas kaysa mamatay. Tama siya. Teka, kung may alam ka, ikaw nga siguro si Hoseng Sintas. Napatingin ng lalaking aswang sa sapatos na suot ni Lolo Jose. Nanlaki ang mata niya nang makita ito. Ikaw nga! Ikaw nga! Ang sintas na yan! Ganyan-ganyan ang paglalarawan nila sa sintas na gamit ang mabagsik na albularyo eh. Ang nakaukit sa dulo ng sintas at ang liwanag nito. Yan nga ang mahiwagang agimat! Ako nga. Pero hindi ibig sabihin na mapapapayag mo ako sa gusto mo. Inuulit ko labas na ako sa awayan ng angkan ninyo. At masasabi ko lang, kapag kaming mga tao na ang kakalabanin ninyo, doon lalabas si Hoseng Sintas. Pero sa ngayon
Uuwi na kami. Tapos ko nang gamutin ang sugat mo. Oh, tara na po. Malis na tayo. Sige po, Lo. Tuluyan na nga nilang iniwan ang lalaking aswang. Tahimik na naglalakad ang maglolo. Malalim ang iniisip nilang dalawa. Maya-maya ay hindi na napigilan ni Johnny ang sarili. Tinanong na niya ang kanyang lolo. Lo, tama ba na hindi na tayo makialam sa kanila? Palagay ko tama rin naman. Away nila yun Pabayaan natin yun sa kanila. Pero po kasi, paano kapag nanalo si Amapola? Sa tingin mo, matatalo si Nevrim? Masyado pang bata si Nevrim Kahit marami siyang kakampi na mga aswang din, wala pang gaanong karanasan ng batang aswang na yun. Paano siyang lalaban kay Amapola? Kinatandaan na nun ng pagiging aswang. Kumpara kay Nevrim na ngayon palang nakikipagsapalaran sa mundo. Nakita niyo po ba kanina, sa labanan nila, dihadong-dihado yung grupo ni Nevrim. Mukhang mautak at puso si Amapola Kapag nanalo matandang babaeng yon, babalingan niya mga tao. Marami na namang mamamatay sa atin. Matanda na ako Ang totoo, hindi ko na kayang makipaglaban pa. Kahit nasa akin ang agimat na aglet, hindi ko na mapapantayan ang lakas ng kapangyarihan nito. Kaunting katahimikan uli ang namagitan sa kanila. Nag-iisip na naman ng malalim si Johnny. Lo, di ba po? Hindi. Alam kong tumatakbo sa isip mo. Oo, 20 anyos ka na. Kaya mong pantayan ng lakas mo ang kapangyarihan ng agimat. Pero para ka lang si Nevrim kung tutuusin. Ngayon ka pa lang din sasabak sa ganitong gulo. Di ba nga kanina natutulala ka pa? Wala ka pang alam. Ikakapahamak mo lang kapag sumabak ka sa digmaan. Hindi mo pa nga napapaamo ang agimat Ikaw lang ang napili niya, pero hindi pa kayo nagiging isa. Kailan niyo po ibibigay sa akin ang agimat, Lo? Kapag handa ka na. Kailan po yun, Lo? Hindi pa ngayon. Lumipas ang ilang araw, walang oras na hindi naiisip ni Johnny ang mga nangyari. Kahit hindi niya kaano-ano ang mga aswang, nakakaramdam siya ng awa sa mga ito. Binabagabag din siya ng pangamba. Gusto niyang hagilapin ang lalaking aswang na nakilala nila, pero hindi niya alam kung saan ito makikita. Ni hindi rin niya naitanong ang pangalan nito. Naglalakad siyang pauwi ng bahay. Galing siya sa palengke dahil nautusan siya ng kanyang ina na bumili ng mailulutong ulam. Pagka-uwi niya ng bahay, iniligay niya sa lababo ang pinamili saka tinawag ang ina. Maya-maya, nakarinig siya na may gumagalaw ng plastik. Nang tingnan niya ito, isang unggoy ang kanyang nakita. Bit-bit nito ang isang tipak na karne. Uy! Kailan pa kumain ng karne ang unggoy? Ibalik mo yan, oy! Malalagot ako niyan kay nanay. Iluluto niya na yan para sa apunan Akin na! Hilaw pa yan! Di ba saging lang ang kinakain ng mga unggoy? Bakit karne? Natigilan si Johnny nang makitang kulay pula ang mata ng unggoy. May matutulis din itong ngipin at mga kuko. Hindi ka basta unggoy lang, tama ako, no? Di ba? Sino ka? Ay mali. Dapat anong nilalang ka? Aswang ka? Tama? Ngumiti ng malapad ang unggoy. Maya-maya, unti-unti itong nagbago ng anyo. Naging tao ito. Ikaw? Dagul. Dagul ang pangalan ko. Sabi ko na nga ba hindi ka unggoy Mali ka. Pero tama ka na rin naman. Di ba nga mula ako sa angka ng mga aswang na ebwa? Ganun ang itsura ko kapag nagaan yung hayop. Balik mo yung karne ko. Hindi ba hindi ka kumakain yan? Sinong nagsabi? Di ba patay na ito? Pwede na itong kainin. Huwag kang madamot, no? Marami pa naman dyan bakit ka ba nandito? Baka makita ka ng nanay ko. Sige na, umalis ka na. Tangayin mo na lang yung karne na yan. Basta umalis ka na lang. Ano, napapayag mo na ba ang lolo mo? Ha?
Napapayag saan naman? Mula na maghiwa-hiwalay tayo, minamanmanan ko ang kilos niyong dalawa. Ilang araw mo nang kinukumbinsi ang lolo mo, no? Kaya hindi na ako nakikialam. Naghihintay na lang ako ng desisyon ninyo. Kaso, tumatagal naman eh. Dumadami ng sugatan at namamatay sa grupo ni Nebrim. Kapag nagtuloy-tuloy ang labanan nila, mauubos sa mga kasapi niya. O baka mapilitan ng mga ito na iwan si Nebrim at kumampi na lang kay Amapola. Delikado yun. Bakit ka ba nagre-report sa akin? Ano bang kinalaman ko dyan? Malaki. Kapag nanalo si Amapola, unang gagawin niya, salakayin ang baryo ninyo. Ito kasi ang pinakamalapit eh. Sasakupin nila ito. Gagawin kayong pagkain at bihag. Ang iba sa inyo, baka pumayag na lang na magpayanggaw kaysa mamatay o gawing pagkain ng mga aswang. O di ba? Isa pa. Matanda na si Lolo, hindi na niya kayang lumaban. Yun na nga. Pinahanap ni Amapola sa mga kampo niya si Joseng Sintas. Alam na nila kung sino at kung nasaan. Kahit hindi pa sila nagwawagi, ipapapatay niya ang lolo mo dahil tsak na malaking hadlang sa kanya. Kaya mag-isip-isip ka. Makikisahusaw ka na ba o hahayaan na lang ang lahat? Hindi na nakakibo si Johnny. Ginapangan siya ng kilabot sa mga sinabi ng lalaking aswang. Natakot din siya para sa kanyang lolo. Pagkaalis ng lalaki, kaagad niyang pinuntahan ng matanda sa kubo nito kung saan isinasagawa ang panggagamot. Nasaktuhan niyang walang tao doon bukod sa kanyang lolo. Nilapitan niya ito at kumuha ng tiyempo para kausapin. Pero bago pa siya magsalita, naunahan na siya ng matanda. Johnny. Lo, bakit po? May kailangan po ba kayo? Halika dito. Lumapit ka. Bakit po, Lo? Kunin mo itong isang pares ng sintas. Palagi mong dalhin o kaya total mahilig ka naman sa rubber shoes. Isintas mo na. Alam kong ang mga aswang ay nasa paligid lang. Hindi lang ako ang hinahanap nila ngayon, pati ikaw. Kaya kailangan mo ng proteksyon. Kailangang unti-unti ay matutunan mo ang paggamit ng agimat. Kailangan mapaamo mo ito at tuluyan na kayong maging isa. Hindi mo kasi magagamit ang kapangyarihan nito kung hindi kayo magkakasundo. Lo, ano po pala ang balak niyo sa mga aswang na yon? Hindi ba natin tutulungan si Nevrim? Si Nevrim? Bakit biglang parang gusto mong tulungan ng batang aswang na yon? Hindi mo naman kilala mga aswang na yon, di ba? Kayo po, sa tagal na ninyong lumalaban sa mga aswang, di po ba dapat kilala nyo na sila? Wala kayong ginagawa? Ibig sabihin, pababayaan natin sila kahit sa huli damay tayo mga tao? Paano kung totoo yung mga sinasabi ni Dagul? Paano kung naghihintay ang mga alagad ni Amapola? Paano po kung sino ba yung si Dagul? Saan mo naman yan nakausap? Saka, ano ba yan at sumasawsaw pa sa problema ng mga aswang? Yung aswang po na nakilala natin, yung ginamot po ninyo sa gubat, Dagul ang pangalan niya. Nagkausap kayong dalawa? Opo, Lo. Ang sabi po niya, hinahunting kayo ng mga alagad ni Amapola. Balak daw po kayong ipapatay dahil sa gabal po daw kayo sa mga plano nila. Naniniwala ka naman sa Dagul na yan. Mga aswang sila, hindi sila dapat pinagkakatiwalaan. Mapapahama ka lang, kaya mabuti pa ilayuan mo siya. Paano nga po, Lo? Kung sakaling makakatulong tayo na pigilan ang nagbabadyang panganib. Nakakatakot na sumalakay ang mga aswang dito sa atin. Kailan po tayo kikilos? Kapag sumasalakay na sila at nambibiktima na ng kapwa-tao natin? Tumahimik ang kanyang lolo at tiningnan siya ng seryoso. Ilang buntong hininga pa ang pinakawalan nito bago siya muling kinausap. Sa tingin mo ba nagsasabi ng totoo ang Dagul na yon? Karapat dapat bang tulungan si Nebrim? Di ba nga ang sabi ng aswang na yun manunood lang siya kung sino ang mananalo sa laban ng dalawang grupo. Ibig sabihin, pati siya, hindi niya alam kung sino ang kakampihan. Maaring nag-aaway lang ang dalawang grupo para sa pamumuno. Kasi kung talagang mabuti ang hangarin ng isa sa dalawang yon, bakit hindi kumampi si Dagul kay Nebrim? Bakit
pilit ka tayong idinadawit sa away nila. Hindi kaya may pinupuntirya siyang iba? Mas mainam na wag nang makialam, Johnny. Mananatili tayong ligtas kung hindi tayo makikialam sa kanila. Kung ang iniisip mo naman ang pagsalaki nila sa atin, doon pa lang tayo gagawa ng aksyon. Ibang usapan na yun Kaya kailangan mo nang paamuin ang agimat. Sige po, Lo. Hindi na kumibo si Johnny dahil may punto rin naman ang kanyang lolo. Naglakad-lakad na lang siya at nag-isip-isip. Hindi niya napansin na nakarating na siya sa ilog na papasok na sa kakahuyan. Tumambay na lang siya doon at pinaglaruan ng kabiyak ng sintas na ibinigay ng kanyang lolo. Ilang ulit na niyang itong sinubukang palabasin ang kapangyarihan pero hindi niya magawa. Isang ordinaryong sintas lang ito na iwinawasiwas niya sa hangin. Ay nako, agimat ba talaga to? Baka naman naisahan na naman ako ni lolo Baka kamukha lang ito ng sintas niya. O baka naman sadyang marunong lang si lolo na mag-magic talaga. Dinadaya lang niya ang paningin ko. Mukhang hindi naman magiging sandata ang sintas na ito Makauwi na nga lang. Paalis na siya nang biglang humarang sa daraanan niya si Dagul. Oh, ikaw na naman. Ano na naman ang kailangan mo? Hindi mo mapapayag ang lolo mo? Kung hindi siya, bakit hindi na lang ikaw? Anong ako? Ikaw na lang ang sumama sa akin. Dadaling kita kay Nevrim. Si Nevrim na ba ang kinakampihan mo? Bakit? Personal na dahilan. O sige, kung ganon, personal na dahilan din ang sa akin kaya hindi ako papayag sa gusto mo. Kumampi kay Amapola ang kapatid kong bunso, pero pinatay niya. Doon ko nalaman na hindi ito kampihan. Inuubos ni Amapola ang lahi naming mga ibwa. Iniisa-isa niya kaming patayin ng palihim. Wala siyang itinitirang ebwa, dahil pagdating ng araw, magiging kaaway nila ang lahi namin. Kaya nalaman kong para wala nang sagabal sa kanila, uubusin nila ang aming lahi. Pinabalak din nilang patayin si Impu Solem para makuha ang itim na perlas. Hindi lang sila nagtatagumpay na pasukin ang kubo ni Impu dahil bantay sarado ng mga kapanalig ni Nevrim. Kung ganon, idadamay mo ako sa paghihiganti mo? Hindi. Ang sabi na matatanda sa amin, kaya raw nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng tao at mga aswang, hindi nakipagkasundo ang lolo mo kay Impu Solem. Magkakilala sila, naging magkaibigan sila. Bakit hindi mo subukan makipagkasundo rin kay Nevrim para sa kapayapaan ng mga tao at aswang? Kasi kapag si Amapola, wala kang mapapala sa kanya. Papatayin ka lang niya. Matanda na lolo mo, kaya mas gusto niyang huwag nang makialam. Ikaw na magdesisyon. Ikaw naman ang tagapagmana ng agimat, di ba? Ewan, hindi pa naman binibigay ni lolo yung agimat niya Hindi pa ba? Bakit hawak mo na yung kapares? Ordinaryong sintas lang to. Kanina ko pa nga sinusubukang gamitin pero wala namang nangyayari. Hindi mo pa kasi nakakasundo. Saka lumalabas ang kapangyarihan ng agimat kapag nasa panganib. Okay. Sige, pag-iisipan ko yung mga sinabi mo. Uwi na ako baka abutan pa ako ng gabi dito Paalis na si Johnny nang biglang may maglabasang mga aswang sa damuhan. Kung saan galing mga ito. Nagsimula ng gapangan ng takot si Johnny. Doon na rin niya nakita ang pagliwanag ng hawak niyang sintas. Mga alagad ni Amapola yan! Mukhang natunugan na niyang ikaw ang apo ni Hoseng Sintas. Halika na, Johnny! Umalis na tayo! Sumama ka sa akin! Ha? Saan naman tayo pupunta? Kung saan tayo dapat pumunta? Nagsimula na silang tumakbo pero may humarang na 4 na aswang sa kanilang daraanan. Nagpalit na ng anyo si Dagul. Naging unggoy ito. Nagtatatalon ito na parabang naaaligaga. Bakit yan? Unggoy talaga? Tapos ang liit pa? Paano mo sila lalabanan sa liit mong yan? Naku naman Hindi na malaman ni Johnny ang gagawin. Bukod sa 4 na aswang na nakaharang sa daraanan nila, meron pang ibang papalapit.
Napakamot na lang siya sa ulo nang maisip na wala man lang siyang dalang panlaban bukod sa sintas. Hindi niya nadala ang buntot pagi na palaging bilin ng lolo niya na dapat ay palaging bitbit. No choice, mano-mano na talaga to. Tsaka pwede na rin tong sintas na ito. Sana naman makasundo na kita ngayon. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Aglit, maging sandata ka ngayon. Kailangan kita. Nasa panganib na kaya Magpakitang gilas ka na. Hindi ako si Lolo, pero pwede mo naman ako maging kakampi. Nagtitiwala ako sa'yo. Sinimulan nang sumugod ni Johnny. Ginamit niya ang sintas para hagupitin ang mga aswang pero tinawanan lang siya ng mga ito. Para lang siyang nagtataboy ng langaw gamit ang sinulid. Nainis na si Johnny kaya nakipagsuntukan na lang siya sa mga aswang. Ang inaatake niya ay ang mga aswang na nakalmot na ni Dagul. Habang hindi pa nakakabuelo ng tindig ang mga ito, ay sinusuntok na niya. Bumabagsak naman sa lupa ang mga aswang, pero madali ring nakakatayo. Pagkalagpas nila sa 4 na aswang, ay tumakbo na sila. Tinawid lang nila ang ilog dahil doon lang sila ligtas. Pero pagkalapit nila sa pampang, narinig nila ang mga ingay sa damuhan. Maya-maya ay naglabasan ng iba pang mga aswang. Nang lumingon si Johnny sa pinanggalingan, nakita niya ang mga aswang na tumatawid na rin sa ilog para habulin sila. Walang ya, kahit saan na lang may aswang. Wala na tayong dadaanan. Sige, lumaban na lang tayo. Nagsimulang umatake si Dagul. Tinalo niya ang mga aswang na nakaharang sa daraanan nila. Pinagkakakalmot niya ang mga ito. Dahil sa liksi ng kilos ni Dagul, hindi siya magawang hulihin ng mga aswang. Patalon-talon siya sa balikat ng mga ito. Saka kinakalmot sila sa mukha. Kagaya sa naunang atake ni Johnny, ang mga napapatumba ni Dagul ang kanyang pinupuntirya ng suntok. Inis na inis pa rin siya dahil ayaw pa rin gumana ng sintas. Panay na lang ang ilag niya sa mga atake ng aswang, pero hindi niya napansin ang bato. Natapilok siya dahilan para matumba sa lupa. Patihaya ang kanyang pagkakatumba kaya nakita niyang may tumakbong aswang palapit sa kanya. Naaligaga na si Johnny. Hindi siya kagad makabangon dahil naunahan ng kaba. Nahawakan niya ng mahigpit ang dulo ng sintas. Napapikit na lang siya at tinintay ang pagsugod sa kanya ng aswang. Pero ilang segundo ang nakalipas. Walang aswang ang sumugod sa kanya. Nakarinig na lang siya ng pag-igik at unti-unting pagkalagot ng hininga. Nang magmulat siya, nakita niya ang aswang na nakatayo. Nakatusok sa tiyan nito ang sintas na kasing tigas na ng bakal. Nanlalaki ang mata niya dahil sa nakita. Hinila niya ang sintas at dali-daling bumalikwas ng bangon. Lumayo siya bago pa madaganan ng aswang. Muli niyang tiningnan ang hawak na sintas. Lumambot na uli ito at bumalik sa pagiging normal na sintas. Ano ba? Gumana ka na uli, please. Nagpakitang gilas ka na, di ba? Ibig sabihin, ayaw mo rin ako mapahamak. Ibig sabihin, tutulungan mo na ako. Sige na, tingnan natin. May tiwala naman ako sa iyo eh. Magtiwala ka rin naman sana sa akin. Sinubukan niyang iwas-iwas uli ang sintas. Paulit-ulit hanggang sa nag-iba na ang itsura nito sa kanyang paningin. Nagkaroon na ng talim ang sintas. Nang ilapit niya ito sa kanyang paningin, napangiti siya nang makitang nagkaroon nga ito ng talim at kumikinang pa sa talas. Bagya pa niyang iwinasiwas na parang espada. Naririnig niya ang tunog nito habang bumabangga sa hangin. Ayos! Eto na nga! Gumagana na siya! Ngayon, subukan naman nating lumaban na magkasama. Humanda kayo! Kilalanin niyo ang bagong nagmamay-ari ng agimat! Buo na ang tapang ni Johnny nang sumugod sa mga aswang. Kada aswang na kanyang nalalapitan ay hinahataw niya ng kanyang sandata. Napakatalim nito. Ni hindi niya makita kung paanong nahati ang katawan ng mga aswang. Naramdaman na lang niyang magaan at walang kahirap-hirap ang pagkakadaan ng talim ng kanyang sandata sa katawan ng aswang.
Pagkatapos ay bumabagsak na lang ang aswang sa lupa na magkahiwalay na. Ilang aswang na ang kanyang nasampulan ng mga atake niya gamit ang sintas. Nang makita nila ang nangyari sa mga kasama, kung paanong natatalo ang mga ito sa isang iglap, bigla na lang nag-aalisa ng iba pang mga aswang. Nag-aatrasa na mga ito. Kitang-kita ni Johnny ang pagkagulat at takot sa mata ng mga aswang. Hanip, natakot mo sila. Ang bangis naman ng sandata mong yan. Yan pala yung kapangyarihan ng agimat ni Joseng Sintas. Nakakabilib. Pero makakarating na ang lahat kay Ampola. Lalo ka ng pag-iinitan ngayon. Kailangan na natin pumunta kay Nevrim. Ito na ang panahon para makipag-alyansa. Sandali nga. Hindi maproseso ng utak ko yung mga nangyayari. Hindi ito nakakabilib. Isa na akong ganap na mamamatay tao. Mamamatay aswang. Kahit ano pa yung tawag dyan, pumapatay pa rin ako. Ang sandata na ito, kaya siguro ayaw ibigay ni Lolo sa akin kasi alam niyang oras na hinawakan ko ito, may buhay na mawawala . Wag mo na munang isipin niya sa ngayon. Ang malaga sa ngayon, alyansa. Sandali nga, bakit ba pinipilit mo ako makipag-alyansa kay Nevrim? Kung magagawa ko ng kontrolin ngayon ang agimat, katatakutan ako ng mga aswang. Kapag nakipag-alyansa pa ako, sasali na rin ako sa away nyo. Tama si Lolo hindi kami dapat sumali. Away nyo yan, hindi yan sa amin. Kailangan mong makipag-alyansa para sa kapayapaan. Kailangan makilala ka ni Nevrim. Kasi kung hindi, pagdating ng araw, kapag may mga aswang na mambibiktima ng tao, hindi ka na makakalapit sa kanya. Tatawanan ka lang niya. Wala kasi kayong kasunduan . Pero kung magkakaroon, mapaparusahan ng mga aswang na mambibiktima ng mga tao. Sandali nga, ano ba yung kinakain mo? Katawan niya ng kapwa mo aswang . Oo nga, napatay na sila . Panlaman tiyan na sila. Ay sira ulo ka. Wala kang patawad Nakakadiri ka. Ubus na. Tayo na, umalis na tayo. Dahil naisip niyang may punto si Dagul, pumayag siyang sumama rito. Naisip din niyang matanda na ang kanyang lolo at hindi na magagampanan ang tungkulin nito kagaya nung kabataan pa niya. Sumilay rin ang ngiti sa labi ni Johnny. Naisip niyang matutupad na niya ang kagustuhan ng maging astig. Habang naglalakad sila, napapatingin siya sa sintas na hawak. Bumalik na ito sa pagiging normal na sintas. May bahid na rin ng dugo ang sintas na yon. Nagsimulang manginig ang kamay ni Johnny nang makita ang dugo. Naalala niya ang kanyang mga pinatay gamit ang sandatang yon. Nakapatay ako. Nagawa ko ba yun talaga? Ako ba talaga pumatay sa kanila? Ha? Bakit? Natakot ka? Nanginginig ang kamay mo Hindi ba dapat katakutan yon? Dapat ba magsaya kapag nakakapatay? Masasanay ka rin. Kaya mo yan, boy. Isipin mo na lang na masasama sila, kaya dapat lang silang mamatay. Tinabo ko, sanay na nga akong kumain ng bangkay Kasi kapag bangkay na, pagkain na sila. Hindi na kumibo si Johnny. Itinago na lang niya sa bulsa ang sintas. Matapos ang ilang minutong paglalakad, narating na nila ang baryo ng mga aswang na pinamumugaran ni Nevrim, na pinamumunuan ni Nevrim. Gabi na, may mga sulunan na nakatusok sa lupa na nagbibigay ng liwanag sa paligid. May mga lalaking nagbabantay sa bukana. Nanlisik ang mga mata ng mga bantay nang makita si Johnny. Bigla na lang ding naglabasan ng pangil nila at tumaba rin ang matutulis nitong kuko. Oo, binaon kayo. Isa siyang bisita, hindi siya kalaban. Hindi rin siya pagkain Siya ang ipinasundo sa akin ni Nevrim, kaya tumabi kayo. Pagkasabi noon ay nagtabihan naman sa gilid ng mga lalaki. Malaya na silang nakapasok sa loob. Iginagala ni Johnny ang paningin habang naglalakad sila. Gabi pa pero gising na gising ang mga naroon.
Huminto sa mga ginagawa ang mga aswang at itinuon ang kanilang paningin kay Johnny. Nakaramdam ng pakailang at kaba si Johnny. Pakiramdam niya ay anumang oras gagawin na siyang pagkain ng mga aswang. Makailang ulit niyang kinakapa sa bulsa ang sintas. Alam niyang ito lang ang sandata niya at hindi yung pwedeng mawala. Nabangga pa siya sa likod ni Dagul nang bigla itong huminto. Uy, bakit ka naman bigla na lang huminto? Nandito na tayo eh. Ito ang kubo ni Nevrim. Sandali lang kakausapin ko yung bantay. Ipapasabi ko kay Nevrim na nandito na tayo. Sandali, dito ka lang muna. Oo, sige. Hindi ako natatakot sa mga kalahibo Talaga ba? Nanginginig yata ang tuhod mo oh. Relax ka lang. Ibabalik kita sa inyo ng buo at walang sugat. Ilang sandali pa ang lumipas matapos ipaalam ni Dagul kay Nevrim ang kanyang sadya. Lumabas na ang batang aswang at hinarap sila. Dagul, ano itong nakarating sa akin na may kasama kang tao? Anong ginagawa niya dito? Nevrim, hindi siya basta-basta. Inunahan ko na si Amapola. Ang kasama ko ngayon ay apo ni Huseng Sintas, ang tagapagmana ng kanyang agimat. Paano ka nakakasiguro? Baka kung sinong tao lang yan na dinala mo rito Kitang-kita ko kung paano siya makipaglaban gamit ang sintas. Ibang klase. Sige, pwede mo bang ipakita ang kakayahan mo, tao? Ako? Bakit? May iba pa bang tao dito maliban sa'yo? May pangalan kasi ako Johnny. O sige, Johnny. Ipakita mo sa akin ang kakayahan ng agimat mo para maniwala akong ikaw ang apo ng mabagsik na albularyong kinatatakutan noon ng aming angkan. Pasensya na Baka walang gana yung agimat ko ngayon Isa lang itong ordinaryong sintas ngayon. Dagul, ibalik mo na yan sa kanila. Sandali lang, Nevrim. Totoo sinasabi ko. Kapag pinakawalan mo pa siya, ay makukuha siya ni Amapola. Wala ka nang ikakapanalo. Kailangan mo ng kaalyansa. Siya ang makakatulong sa atin ngayon. Wala na tayo sa kalahati kumpara sa dami nila. Paano pa tayo lalaban sa kanila sa oras na lusubin nila ang lugar natin para sa pilitang kunin ng itim na perlas ni Impo? Hindi siya ang mabagsik na albularyo, Dagul. Isa lang siyang ordinaryong tao. Ano magagawa niya? Gagawin lang siyang pagkain ni Amapola. Kaya sige na, iuwi mo na siya. Napakamot na lang sa ulo si Dagul dahil nabigo siyang kumbinsihin si Nevrim. Patalikod na sa kanila si Nevrim nang biglang dumating ang humahangos na isang lalaki. Nasaan yung aswang na ebwa ito nang huminto sa kanilang harapan? Siya ang naatasan ni Nevrim na magbanman sa kuta ni Amapola. Ibinalita nito na hawak ni Amapola ang mabagsik na albularyong si Huseng Sintas. Ano? Anong nangyari yun? Si Lolo? Paano napunta yun dun? Sabi mo sa akin kung paano nakuha ni Amapola ang mabagsik na albularyo. Nanlaki ang mga mata nila nang sabi ng lalaking aswang na nabihag ng mga kampo ni Amapola ang matanda habang naglalakad dito sa gubat. Hinahanap ni Lolo Jose ang apong si Johnny kaya natambangan ito ng mga aswang na kampi ni Amapola. Si Lolo! Hawak nila si Lolo! Saan ko sila makikita? Sabihin niyo kung paano ako makakapunta doon. Kailangan kong iligtas si Lolo. Dali mo ako sa kanya. Ibig sabihin, ikaw talagang apo ng mabagsik na albularyo? Hindi ko kailangang magpaliwanag o magpakilala sa'yo. Kung hindi ka naman maniniwala. Pero kailangan kong pumunta doon para iligtas ang lolo ko. Dali, sabihin mo kung paano. Sandaling nag-isip si Nevrim kung ano ang gagawin. Maya-maya ay nagpasya na siya. Isang magandang pagkakataon sa kanya yon. Sige, pupuntahan natin ang kuta ni Amapola. Hintayin mo ako at kailangan ko lang magbilin sa mga maiiwan dito. Sandali lang, Nevrim. Natin? Sinong natin ang sinasabi mo? Ilan tayong pupunta dun? Oh, magandang tanong yan, Dagul. Siyempre, ako, ikaw, si Lundi na magtuturo ng daan at ang apo ng albularyo. Ha? Tayo lang? Sa dami nilang yun? Tayo lang ang pupunta? Bakit? Hindi ba't kasama mo ang apo ng magiting na albularyo? Dala niya ang agimat. May dapat ka bang ikatakot?
Nakakalimutan mo na ba ang nagpasalin-salin na kwento sa ating angkan? Kayang labanan ng mabagsik na albularyo ang mga kalaban niya na mag-isa lang. 4 na tayo ngayon, oh. Sapat na yan. Hindi pwedeng maubusan ng bantay ang lugar natin. Mas mahalaga ito dahil kailangan bantayan ng perlas. Anumang oras pwedeng sumalisi ang mga alagad ni Amapola. Kaya pwede ba, Dagul? Gamitin mo ang isip mo. Pagkatapos ng magsalita ni Nevrim, ay tumalikod na ito para mag-iwan ng mga habilin. Maya-maya ay inaya na silang umalis. Hating gabi na nang makarating sila sa kuta ni Amapola. Nagtago muna sila sa isang lugar at nagmanman habang nag-iisip ng magiging plano. Pero nang marinig ni Johnny ang daing ng kanyang lolo na parabang sinasaktan ito ng matindi, hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo para iligtas sa matanda. Napasapo na lang ng ulo si Nevrim sa ginawa ni Johnny. Pero wala siyang nagawa kung hindi ang sundan nila si Johnny. Dahil tsak na mapapahamak ito kapag nakita ng mga kampo ni Amapola. Maingat na inisa-isang sinilip ni Johnny ang mga kubo hanggang sa makita niya kung saan nila itinago ang kanyang lolo. Nakita niya sa butas ng isang kubo na nakagapos ang kanyang lolo sa isang haligi. May ilang aswang din ang naroon, kabilang na si Amapola. Kaagad na dinukot ni Johnny mula sa kanyang bulsa ang sintas. Itinali niya yon sa kanang kamay para masiguro niyang hindi mawawala kung sakaling mabitiwan. Dinig niya ang pakikipag-usap ni Amapola sa kanyang lolo. Hoseng Sintas, siguro naman ay nakarating na sa iyo ang kalagayan ng kaibigan mong si Impo Solim. Ilang hininga na lang niya ang binibilang ko. Sa oras na makapasok ako sa kubo niya, kukunin ko ang itim na perlas. Ako ang mamumuno sa angkan namin. Kaya ngayon pa lang, sasabihan na kita. Kailangan makipagkasundo ka sa akin. Di ba't mahal na mahal mo mga tao? Handa ako makipagkasundo sa iyo kapalit ng kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay. Huwag mo nang pakialaman ng ibang tao. Hindi mo naman sila kaano-ano. Hayaan mong maging pagkain na lamang namin sila. Ililigtas ko ang iyong angkan pati ang mga isisilang pa lang. Ibigay mo na sa akin ang iyong agimat. Isuko mo ito sa akin kapalit ang kaligtasan ng lahi mo. Si Raulo, ang nakikipagkasundo kailanman ay tumutupad sa kasunduan. Paano mo ako mapapaniwala? Ibig mo bang sabihin walang kasunduan na namagitan sa inyo ni Impo Solim noon? O baka naman hindi ka naniniwala sa kanyang mga salita? Habang buhay kaming nagbabantayang dalawa, hindi kami talaga nagkasundo. Pareho naming tinitingnan ng kilos ng isa't isa. Nanahimik lang siya, kaya nanahimik din ako. Pero iba na ngayon. Tama ka. Iba na ngayon. Dahil ako na ang namumuno sa angkan namin. Sige, hindi na kita pipilitin. Mukhang iba talaga ang pananaw mo sa buhay. Kukunin ko na lang ang kailangan ko sa iyo tapos hahayaan na kitang gawing pagkain ng mga kasama ko. Sige, kunin niyo ang sintas ng sapatos niya. Kagad na sinunod ng isang lalaki ang utos sa matandang babaeng aswang. Pero habang hinuhubad ng lalaki ang sintas sa sapatos ni Lolo Jose, bigla na lang itong natigilan. Kitang-kita ni Johnny at ng mga kasama niya kung paanong namatay ang lalaking yon. Bigla na lang itong natusok ng sintas. Humaba ang dulo nito at naging talim. Natusok ang puso nito at tumagos pa ang sintas sa likod ng lalaking aswang. Gulat na gulat ang lahat ng makita yon. Habang si Johnny ay magkahalong pagkamangha at kaba ang naramdaman. Walang hiya kang matanda. Kahit hindi mo pala hawak ang sintas, nakokontrol mo pa rin ito. Siguro, hindi mo na ito makokontrol kapag putol na ang binti mo. Putulin ang binti niya! Dali! Pagkasabi nun ay biglang humaba at tumuli sa mga kuko sa kanyang kamay ng lalaking katabi ni Amapola. Handa na itong putulin ang binti ni Lolo Jose. Pero hindi na nakatiis si Johnny sa pagsilip at panunood sa mga kaganapan. Tumakbo siya at umikot sa may pintuan ng kubo.
Napatingin sa kanila ang lahat ng bigla niyang pagpapakita. Abayaan nyo na siya. Ako ang harapin nyo. At sino ka naman? Ang lakas ng loob mong pumasok sa teritoryo ko? Mukhang ibinigay mo na ang sarili mo sa amin para maibsan ang gutom ng aming tiyan. Pwes, hindi kita tatanggihan. Bakit ka nandito? Paano kang napunta dito? Paano mo nalaman? Kakilala kayo? Magaling. Ibig sabihin, kadugo mo siya. Maganda to. Kasama kami, tanda. Ililigtas ka namin. Ikaw, ipinadala ka ba ni Nevrim? Hindi Sa katunayan, kasama nga namin siya. Pagkasabi ni Dagul ay saka naman lumabas si Nevrim. Lalong naggitngit sa galit si Amapola. Bigla siyang nagbago ng anyo. Halos natabunan na ng mahaba at makapal na buhok ang buo niyang katawan. Lumabas siya ng kubo at hinarap ang grupo ni Johnny. Naglayuan sila nang biglang tumigas sa mga hibla ng buhok ng matandang babae. Iwinagwag ng aswang ang kanyang buhok. Nagtaki pa naman ng ilong ang mga nasa paligid dahil sa mabaho at malansang amoy na kumalat sa hangin. Maya-maya ay naghabaan ng mga hibla ng buhok nito at tinarget sina Johnny, Dagul at Nevrim. Kaagad namang nagsaunggoy si Dagul at nagtago sa isang kubo. Nagbago na rin ang anyo si Nevrim. Naging malaking gorilla ito. Makapal ang balat nito at hindi tinatabla ng buhok ni Amapola. Bumabaluktot lang ang buhok ng babaeng aswang kapag tumatama sa katawan ni Nevrim. Umatungal ng malakas sa matandang babae bilang hudyat sa mga kasama nitong aswang para maglabasan at lumaban. Napatingin si Johnny sa paligid. Nakita niyang napakaraming aswang ang mga nakapalibot sa kanila. Grabe, ang dami nila. Para akong napapalibutan ng mga halimaw. Nakakakilabot naman ito. Ganito ba ang naranasan mo, lolo, noon? Ibang klase. Tapos, nalalabanan niya ng mag-isa mga aswang? Mukha nga marami pa akong dapat matutunan. Kailangan ko munang mapakawalan si lolo. Pupuntahan na sana niya matanda nang harapin siya ng ilang mga aswang. Kaagad niyang itinaas ang kanyang kamay kung saan nakatali ang sintas. Hinawakan niya yon ng mahigpit. Iwinasiwas niya at maya-maya ay tumigas na ito at naging patalim. Natuwa siya dahil nakokontrolan niya ang kapangyarihan ng agimat. Inunahan na niya sa pagsugod ng mga aswang. Inilagan niya ang suntok ng isa, sa kanya pinagputol-putol ang katawan nito. Ganon din ang ginawa niya sa iba pa. Nang makita ng ibang aswang ang kayang gawin ng kanyang sandata, hindi na lumapit ang mga ito. Buwat sa malayo sila umatake. Panay lang ang ilag ni Johnny. Hindi niya matamaan ng mga aswang dahil kada lapit niya ay lumalayo naman sila. Dahil sa inis, hindi niya magamit ang sintas. Maya-maya ay narinig niya ang pagsigaw sa kanya ni Lolo She. Hagupitin mo sila ng sandata mo, Apo! Nagiging latigo yan! Apo? Talaga ba? Hindi lang pala ito nagiging espada, nagiging latigo rin. Masubukan nga. Iwinasiwas niya uli ang sintas. Lumambot ito at sumayaw-sayaw sa hangin. Lumapad uli ang ngiti ni Johnny. Sinubukan niyang hagupitin ang mga aswang pero hindi inaabot ang mga ito. Nilaksan pa niya ang paghagupit. Doon niya nalaman na mas sumahaba pa ang sintas. Kahit gaano kalayo ang kalaban ay kaya nitong abutin. Bawat tamaan ng sintas ay kaagad na nagdudulot ng malalim na sugat sa aswang. Nagamay na niya ang kanyang sandata. Napagpapapalit-palit na niya ito mula sa espada at latigo. Maya-maya, nakita niya naman ang mga amamarang. Kagaya ni Amapola, mahaba rin ang mga buhok nito. Kahit malayo ay nagawa niyang pahabain ang espadang sintas at pinagkakakalbo niya ang mga aswang na may mahahabang buhok. Nang malaman nilang hindi na tumutubo ang kanilang buhok, nagtakbuhan ng mga ito palayo. Iginala naman ni Johnny ang kanyang paningin. Nakita niya si Dagul na nakikipaglaban na rin.
Habang si Nevrim ay hinaharap naman si Amapola. Kinuha na niya ang pagkakataong yun para puntahan ang kanyang lolo. Bigla siyang kinalmot sa likod, dahilan para matumba siya sa lupa. Tinapakan pa ng aswang ang kanyang kamay kaya hindi niya magamit ang sintas. Apo, ang sintas ko! Kagatin mo! Kunin mo! Napatingala si Johnny sa kanyang lolo. Tinanguan siya nito. Ibinaling naman niya ang tingin sa sapatos ng matanda na malapit sa kanyang mukha. Kakagatin na sana niya ang sintas pero bigla siyang natigilan. Walang yang amoy to. Alin bang mabaho? Ang sintas, ang sapatos o ang paa mo, lolo? Ang tindi naman ito. Nakakasuka naman. Kailan mo pa ba huling nilaban ang sapatos mo, lo? Huwag ka na magreklamo. Dalihan mo na. Aatakihin ka na ng aswang. Pinilit niyang kunin ang sintas. Pagkatapos niyang kagatin ng aglet, bigla na lang kumawala ang sintas sa sapatos. Iwinasiwas niya ang sintas gamit ang bibig. Pinuntirian niya ang binti ng aswang. Nang maputol ito, umatungal ang aswang at gumilid sa kubo. Kagad na tumayo si Johnny at pinutol ang mga lubid na gumagapos sa kanyang lolo. Pagkatapos ay iniabutan niya sa matanda ang kapares ng sintas. Hindi, apo. Ikaw na ang bagong may-ari niyan. Mas malakas ang agimat kapag ginagamit itong magkasama. Labanan mo sila gamit ang agimat. Tulungan mo ang sa tingin mo ay karapat-dapat na tulungan. Paano po kayo? Ano ipanlalaban nyo? Baka masaktan po kayo ng mga aswang. Meron pa akong sandata. Ito, sa buntot pagi ako talagang nakilala bilang mabagsik na albularyong kumakalaban sa mga aswang. Ang agimat, bonus na lang. Pero mula noon pa man ang buntot pagi na ito. Ito ang totoong kasangga ko sa laban. Ito ang totoong sandata. Tayo na, harapin na natin sila. Opo, lo. Lumabas ang maglolo sa kubo. Sa pagkakataong yon, nagamit na ni Johnny ang lakad ng isang astig na matagal na niyang pinag-aralan. Matagal niyang pinaghandaan ang araw na makikilala siya ng mga aswang na astig na si Johnny. Umanda kayo ngayon. Makikilala na ninyo ang bago niyong katatakutan. Ako si Johnny, ang astig na apo ng mabagsik na si Joseng Sintas. Pagkasigaw nun, sumugod na siya sa mga aswang dahil nakita niyang pinagtutulungan na ng mga ito si Dagol. Kaliwat kanan ang pagwasiwas niya sa sintas na hawak ng magkabila niyang kamay. Ang nasa kanang kamay ay ginawa niyang matalim na espada, habang ang nasa kaliwa naman ay ginawa niyang latigo. Halos hindi na makaatungal ang mga aswang na nahihiwa ng matalim niyang espada. Bumabagsak na lang sila sa lupa na putol-putol ang katawan. Nagtulong-tulong sila sa paglaban sa mga aswang, hanggang sa matakot na ang mga ito sa sandata ni Johnny. Nagsihinto ang mga aswang na parabang nakakita ng nakakatakot na nilalang. Sumigaw ng malakas si Amapola, pero hindi pa rin natinag ang mga kampo niya. Anong tinatayo-tayo niya? Tatatlo lang yan! Marami kayo! Bakit kayo natatakot? Sumugod kayo, dali! Huwag mo nang pilitin ang ayaw, Amapola. Hindi mo sila mga alipin. Mas pipiliin nila ang mabuhay kaysa magbuwis ng buhay sa walang katuturan na pamumuno. Tumahimik ka, tanda. Patayin niyo sila. Huwag kayong matakot sa kanila. Mga wala silang silbi. Mga tao lang sila. Mga aswang kayo. Dali, sumugod kayo! Nainis na si Johnny sa kakasigaw ni Amapola. Pinahaba niya ang espada ng sintas at pinutol ang buhok ng matandang babaeng aswang. Natigilan si Amapola nang makitang nagbagsakan sa lupa ang mga hibla ng kanyang buhok. Ang ginawa mo sa buhok ko, walang hiya ka! Hindi ko kasi makita ang mukha mo habang sumisigaw eh. Masyado kasing mahaba at makapal ang buhok mo. Bukod pa doon, mabaho rin. Mas mabaho pa sa paa ng lolo ko. Bayaran mo ito! Sumugod kayo! Patayin niyo sila! Ngunit imbis na sundin ng mga aswang ang utos ng matandang babae, nag-alisa ng mga ito para iligtas ang kanilang sarili.
Napalood naman sa lupa si Amapola. Hindi na sana siya iiyak dahil sa kanyang pagkatalo. Pero nakita niya ang paggulong ng ulo ng kanyang nag-iisang anak na lalaki. Inihagis ni Dagul ang ulo na yon kay Amapola. Wala ka ng kakampi. Patas na tayo. Ipinapatay mo ang kapatid ko. Kaya yan, iginanti ko lang siya. Walang iya ka! Pagbabayad ka! Tumakbo si Amapola para sugurin si Dagul, pero bago pa man siya makalapit, napahinto siya. Nakabuka ang kanyang bibig at dilat ng mga mata. Palud siyang bumagsak sa lupa. Natuon ang kanilang paningin kay Nevrim dahil siya ang dahilan ng pagkamatay ni Amapola. Matapos siyang dukutin ang puso nito mula sa likuran, pagkatapos noon ay umatungal si Nevrim ng ubod ng lakas upang ipaalam sa lahat ng kanyang nasasakupan ang kanyang tagumpay laban sa taksil na si Amapola. Pagkatapos ng laban, isinama ni Nevrim ang maglolo sa kanilang lugar. Sa huling pagkakataon, sinilip ni Lolo Jose si Impusolem sa kubo nito. Hindi na nalaman ni Johnny kung ano ang usapan ng dalawa. Hindi na rin niya kinulit ang kanyang lolo dahil alam niyang may mga bagay na dapat ay sinasarili na lang. Nang sumikat na ang araw, umuwi na ang maglolo. Nagpasalamat sa kanila si Nevrim sa pagtulong sa kanila. Sinabi rin ito na makakaasa sila na ang pangako ni Lolo Jose at ni Impusolem sa isa't isa ay kanyang ipagpapatuloy. Habang naglalakad na maglolo pauwi sa kanila, sobrang tahimik na matanda. Naninibago si Johnny sa kanyang lolo dahil noon lang niya ito nakita na ganoon kaseryoso at katahimik. Mukhang malalim ang iniisip nito. Nakita rin niya sa mga mata ng matanda ang lungkot na parabang nagpipigil ng iyak. Dumako sa kamao ng matanda ang kanyang paningin. Nakakuyom ito. May kung anong itinatago roon. Titig na titig si Johnny sa kamao ng lolo niya. Nag-iisip siya kung ano ang laman nito. Maya-maya, nakita niyang unti-unting gumagalaw ang kamao ng lolo niya na parabang may kung anong dinudurog. Hanggang sa naunawaan na niya. Nang unti-unting maglaglaga ng itim na pulbos mula sa kamay ng kanyang lolo, doon niya naisip na baka sa lolo niya ibinigay ni Impusolem ang itim na perlas. Ang lahat ay naglaro lang sa kanyang isipan. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang ginulat ni Dagul nang minsang naglalakad. Galing siya sa palengke noon at nautusan siyang bumili ng karne. Oh, ano na naman ang kailangan mo, Dagul? Di ka pa manahimik. Gusto ko lang kasing ibalita sa'yo. Ilang araw matapos kayong umalis sa amin namatay na si Impusolem. Ang ipinagtataka ng lahat, wala siyang iniluwang itim na perlas. Palaisipan yun sa amin lalo na kay Nevrim. Iniisip niya na baka may ibang pinagbigyan si Impo. Bakit mo naman kailangan sabihin sa akin yan? Labas naman ako dyan Pakialam ko naman sa buhay niyong mga aswang. Bakit mo naman kailangan sabihin sa akin yan? Labas na naman ako dyan Pakialam ko naman sa buhay niyong mga aswang. Oo nga naman. Ikaw naman napakasungit. Ikaw na nga itong binabalitaan O sige na, alis na ako. Salamat dito sa sariwang karne Huy, sira ulo ka. Binawasan mo na naman tong binili kong karne. Langya ka talaga Ay nako. Hindi na hinabol ni Johnny ang aswang. Nasanay na rin siya kasing pasobrahan ng binibiling karne dahil alam niyang palagi siyang ninanakawan ni Dagul. Napangiti na lang siya dahil kahit papaano nalalaman niya ang mga ginagawa ng mga aswang dahil sa lalaking yon. Napanatili niya ang katahimikan sa kanilang lugar sa pagitan ng mga tao at mga aswang. Bukod doon, nakumpirma niya talagang ang itim na perlas ang dinurog ng kanyang lolo. Naisip niyang tunay na pagkakaibigan ang namamagitan sa lolo niya at kay Impusolem. Alam ng Impo na mapanganib ang itim na perlas, kaya ibinigay niya yon kay Lolo Jose. Dahil alam niyang mas alam ni Lolo Jose ang dapat gawin sa perlas na pinag-aagawan ng mga aswang. Wakas.